Hello, my dear. Hi. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 13, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo po na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings ko ay nakakatulong po sa inyo o nakakatulong po sa ating lahat. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, silipin natin kung anong meron sa araw na ito. May reversal tayo ngayon mayroon mga naka-reverse na card. Let me see. First card natin is, the Two of Wands. Okay, so, very good. Naka-reverse pala siya. Kasi pag naka-upright, this is not good. Pag naka-reverse, this is good kasi ibig sabihin, you are moving forward, hindi ka na-stuck. So, very nice to, my dear. Sobrang nice nito, okay? Next card natin is the energy of the Two of Swords, okay? So, you are moving forward, nakagawa ka ng desisyon, pero pakiramdam ko, meron ka pa ring hinahawakan na certain energy. Okay, I think parang medyo natatakot ka sa energy ng Two of Swords. Okay, parang, alam mo yung typical na parang hinakbang mo yung mga paa mo, pero meron ka pa rin talagang pangamba, no? I think baka nag-overthink ka, ganon, or baka parang hindi ka mapanatag o hindi ka mapanatag o hindi ka makampante hanggang hindi mo talaga nakikita yung isang bagay. Parang gano'n na nakukuha ko dito sa card na 'to kasi hindi ka na-stuck, eh. So, hindi ka buti nga na-reverse 'to, eh. Kasi kung naka-upright 'to, talagang super, super stuck ka. I think it's just more on parang sabihin na lang natin nilakasan mo yung loob mo, my dear, na pumasok or gawin yung isang bagay, kahit na sabihin natin na meron ka pa ring pangamba at takot sa iyong puso at sa iyong isipan. It's okay, it's normal. Kahit nga 'di ba yung mga sikat na mga nagpe-perform, mga artista, pag tinatanong mo sila, yung mga singer, 'di ba? Pag tinatanong mo sila, "Kinakabahan ka ba?" Ang sabi nila, "Oo, kinakabahan pa rin daw sila." Pero parang the show must go on. 'Di ba? Parang the show must go on kahit na parang meron silang nervous. 'Di ba? Parang nane-nervous sila. Tama, nervyos? Nane-nervyos sila. Parang ganon. Okay? So, I think yun yung energy ng Two of Swords, my dear. Yung energy na parang, I think parang nag-o-overthink ka, paano pag hindi mag-work, paano pag pagdating ko doon, ganito ganyan, ganito ganon, sa energy ng Two of Swords, okay? And at the same time, medyo parang guarded yan siya. Kasi kung titingnan mo yung kanyang kamay, nakakross sa kanyang harapan. So parang you are protecting yourself, something like that, okay? Parang nag-iisip ka siguro ng mga somehow like negative na posibleng mangyari. And normal yun, my dear. Every time na mag-uumpisa tayo ng isang bagay, normal yun na parang hanggang hindi pa talaga natin masyadong nakikita or na-analyze yung isang bagay or hanggang wala pa tayo doon sa kung saan man yun napupunta tayo is nakakaramdam tayo ng parang hindi, 'di ba? Parang sa pagta-travel 'yan, 'di ba? Pag nagta-travel ka, isipin mo, paano pag maihi ako? Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Yung parang gano'n, pero nando'n ka na, nakasakay ka na, 'di ba? Pero nag-iisip ka pa rin ng hindi hindi maganda or possible pag kunyari, mag-a-apply ka ng work, like, paano pag hindi ako natanggap? Paano pag I think 'yun yung energy ng Two of Sword.
Next card natin is the energy of the Six of Sword, okay? Ito kasi is moving forward. Like you are moving forward slowly but surely. I think may mga phobia, my dear. Yun ang nakukuha ko over here. May mga certain ka na kinakatakutan na posible siyang lumabas ngayong araw na ito, no? May mga certain na parang mga past experience, mga traumatic, mga ganyan, okay? Kasi you are already decided sa energy ng Two of Wands. Ibig sabihin parang, okay, gagawin ko na talaga ito. Pero meron pa rin talagang konti lang, sabihin natin siguro little bit percentage, my dear, na talagang kinakabahan ka o natatakot ka dito sa desisyon na gagawin mo. Pero sure ka na eh. Kumbaga nahihakbang mo na isang paa mo, isang paa na lang talaga ang kailangan mo pang hihakbang and ayun na siya. Sa energy ng Six of Sword, nakukuha ko dito na parang may mga trauma, may mga phobia, okay, na posibleng ma-trigger ngayong araw na ito. Pero try to relax, my dear, okay? Try to look at the brighter side, di ba? Na gagawin mo tong bagay na ito para sa ikabubuti or ikagaganda ng buhay mo or whatever kung ano man yung ginagawa mo as of this moment, di ba? Na may positive impact yan sa'yo, di ba? Oh, kasi hindi din naman maganda may din na nai-stuck ka rin. Okay, hindi maganda na nai-stuck ka rin sa isang bagay lalo na kung walang nangyayari sa iyo doon, 'di ba? Next card natin is the energy of the Page of Pentacles in reverse. Mhm. I think hindi ka pa rin talaga sure. alam mo pinagtataka ko dito sa iyo, my dear, kasi nag-move forward ka na pero parang hindi ka pa rin talaga sure. Okay, gumawa ka ng desisyon pero parang I think normal lang talaga yon. Normal lang talaga na may konting daga sa dibdib or may konting kaba sa dibdib talaga. I can feel na parang normal lang yon. Hindi talaga siya mawawala. Mhm. Mahihirapan ka rin mag-ano ngayong araw na ito, yung para bang maging kalmado. No, as much as possible, mahirapan ka maging kalmado ngayong araw na ito. Okay, we have here the energy of the star. O, di ba? Star is energy of hope. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is just more on, like, sabi ko nga sa'yo, ginagawa mo to para sa ikabubuti ng buhay mo, 'di ba? Alam mo my dear, itong mundo na to, itong ginagalawan natin na mundo, wala naman talagang sigurado dito eh. 'Di ba? Ang alam ko lang kasi na nag-i-exist talaga is takot. Kumbaga yun ang pinaka na ibabaw talaga sa lahat. Maraming mga tao, my dear, ito sasabihin ko sa iyo ha, my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Maraming tao ang nasa ilalim na ngayon ng lupa na sigurado ako kung may interview ko sila isa-isa, ang dami pa nilang gustong gawin. At kung tatanungin ko sila kung ano yung naging dahilan kung bakit nung nabubuhay sila ay hindi nila nagawa yon, sasabihin nila because of takot. And I think normal yung nararamdaman mo as of this moment na parang kang kinakabahan, na parang hindi ka sure, na parang gusto mong umatras, na parang gusto mong umuwi, na parang ayaw mo na ipagpatuloy. I think normal lang yan. Pero ang sinasabi lamang ng card dito, my dear, is maniwala ka. You need to have faith na kung ano man tong gagawin mo is possible na maging life changer to para sa'yo. And di ba sabi pa nga nila, dapat hindi tayo nagko-close ng door, lalo na kung may kinalaman niya sa opportunities, di ba? So, dapat hindi talaga tayo nagko-close ng door. Dapat grab lang tayo ng grab. Hanggang meron tayong space, grab lang talaga tayo ng grab. And yung takot na yan, conquer your fears. 'Di ba? Kailangan you need to learn how to conquer your fears. Okay, kung meron akong isang natutunan dito sa reading na to is more on conquer your fears. Akala nyo ba ang tapang-tapang ko? Akala nyo ba talagang palaban talaga ako? My dear, syempre may takot pa rin ako. Syempre, ang number one na takot is takot sa ating buong may kapal. 'Di ba? That's the number one thing. Pero syempre, 'di ba? Wala naman sigurong tao na walang ganun, 'di ba? Pero kung may kinalaman nga my dear talaga sa buhay mo, sa pagbabago ng life mo and everything, transformation, so on and so forth, kahit siguro hindi ka masyadong sure, kahit punong-puno ka talaga ng pangamba, ang pinakamahalaga lang dun is bakit mo siya gagawin at ano yung possible, 'di ba? Ano yung possible na maging outcome? Yun lang kasi siguro yung para sa akin ha, pag gagawa ka ng isang bagay is kailangan malaman mo yung bakit mo siya gagawin.
Kasi parang pakiramdam ko, 'pag nasagot mo kung bakit mo siya gagawin, ano na yun, eh, kumbaga masasagot niya na lahat. Mabibigyan ka na nun ng assurance and parang iba-back up mo na lang siya ng kung ano yung mga possible na mangyari 'pag na-overcome mo na kung ano man yung bagay na yan o yung challenges na yan, whatever it is, okay? So, face your fears, my dear, ngayong araw na ito, okay? We have here the energy of the Six of Pentacles, okay? May kinalaman sa pagbabalance, okay? Although itong card na to is may kinalaman talaga sa pagbabalanse ng pera, so possible ngayong araw na to medyo magtipid-tipid ka, 'di ba? Wag masyadong maglabas ng pera, 'di ba? So, baka dahil masyado kang kinakabahan or something, baka 'di ba ma-overspend ka. May mga gano'n na klase ng tao, 'di ba? 'Pag malungkot nag-o-overspend, 'pag nate-tense nag-o-overspend, 'di ba yung mga ganyan. So, relax lang my dear, kalma lang, okay? Kung iko-connect ko siya sa energy ng Two of Swords, kung ano man yung iniisip mo, i-balance mo yan sa energy ng Six of Pentacles, okay? Balance mo lang siya, relax ka lang, okay? Relax ka lang. Hindi ko naman tinatanggal sa'yo na 'wag kang mag-isip ng mga something na posibleng mag-fail, okay, or posibleng mangyari, okay lang 'yan. Pero 'wag mo naman hayaan, my dear, na sirain niya yung isang buong araw mo, 'di ba? So, maganda din kasi 'yun, my dear, na parang nagiging ano ka na, ay baka ganito, baka ganyan, baka gano'n. Pero isipin mo na lang kung ano yung mga possible na puwede mong gawin. Pero 'wag masyado, 'wag sobra mag-overthink. I think takot lang talaga 'to, sa energy ng Six of Swords, takot lang talaga 'to. So, you need to face your fears, my dear. Next card is the energy of the Ten of Swords. Yes, naka-reverse ang Ten of Swords. Ibig sabihin, nag-undergo ka, my dear, ng new beginnings. Okay. So, maganda to, my dear. Kasi pag ito, my dear, process pa lang to. Pag naka-reverse siya, ibig sabihin, you are entering a new chapter of your life. Although kahit sabihin natin na parang hindi ka talaga sigurado or hindi ka talaga sure or punong-puno ka talaga ng pangamba, pero sinasabi ng card natin to the point na naka-upright, major arcana, star. 'Di ba? Magtiwala tayo si star, 'di ba? Kahit ang ating mga sinaunang mga ninuno, ang ating mga ninuno, ang ating mga ancestor, they trust the star. Ang three kings, 'di ba? They trust the star para dalhin sila sa kanilang destination, 'di ba? So you need to trust, my dear, that the star, okay? Kailangan magtiwala ka, my dear, na hindi naman ibibigay sa iyo 'yan nang walang dahilan. Hindi ka naman dadalhin diyan nang walang dahilan, okay? Everything happen for a reason. Ganon. Pero hindi ko naman maaalis kung kinakabahan ka talaga or natatakot ka talaga, my dear, na possible, paano kung mag-fail, paano kung hindi mag-work, blah, blah, blah. Okay lang yan. It's normal. We have here the energy of the moon card. Okay. Pag naka-reverse ang moon card, anong sunod sa moon? The sun. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on getting out sa isang dark place. Yun ang nakukuha ko dito, or dark situation ng buhay mo. Pero medyo scary siya. No, medyo nakakatakot yung kanyang energy. Hindi dahil sa may mga makakasalubong ka na, I think it's more on parang trauma. Yun ang nakukuha ko, my dear. Yung para bang papaano 'pag naulit yung dati, papaano 'pag nangyari yung ganito, yung ganyan, yung gano'n, okay, yung mga ganyan. Wait lang. Okay, magsha-shutdown na yung phone ko kaya kailangan ko siyang i-charge, pero dahil i-cha-charge ko siya, kailangan kong tanggalin yung microphone ko. So, probably baka magbago yung voice registered ko nito. Pero anyway, my dear, kasi, 'di ba, kailangan. Sa energy ng moon card in reverse, I have this strong feeling, my dear, that you are getting out from a dark place. Sa isang sitwasyon, my dear, na posibleng na-stuck ka for a while, okay? So, you're getting out there. Kaso yung energy kasi, my dear, ng July 13 is medyo lamang na lamang talaga yung takot at saka parang naghahanap ka talaga ng assurance na kung ano tong gagawin mo, my dear, is talagang magwo-work talaga siya or talagang magiging successful talaga siya. So, ako, my dear, sasabihin ko sa'yo na yes, oo, magwo-work siya, magiging successful siya, pero yun lang, hindi siya overnight. Hindi siya yung kaagad-agad na parang kinabukasan meron na kaagad na result. Kasi remember, process to. So, 'di ba? At least yung confirmation is yes, magiging okay siya. We have here the energy of the Queen of Swords in reverse, King of Wands, and the Queen of Cups. Okay.
Itong dalawang card na to is nagre-release ng energy ng control, okay? At saka energy ng pag-overthink. So, I can see my dear over here na parang control your emotion. That's what I'm getting. Like, try to control your emotion. Di ba? Huwag mo masyadong magpa-carried away sa mga nararamdaman mo at iniisip mo, my dear. And I just think parang Jesus take the wheel ngayong araw na to, 'di ba? Parang Jesus take the wheel. Hayaan mo, my dear, na ipamaneho mo yung buhay mo, my dear, sa ating buong may kapal. And hindi ka naman niya pababayaan, 'di ba? Kung ano man yung kinakatakot mo, sigurado naman ako na ililigtas ka niya dyan sa kung ano man yan. Basta, dire-diretso ka lang, my dear. Move forward lang tayo. Ayan, no? Parang medyo talaga out of control talaga ang iyong emotion. Okay, as of this moment, kinakabahan ka talaga, natatakot ka talaga sa mga possible na magiging outcome ngayong araw na ito. Pero, magiging okay naman by the time na matapos ang isang buong araw, magiging maayos at magiging matiwasay naman ang lahat. At possible, my dear, na lahat ng pinapangamba mo at kinakatakot mo, my dear, since umaga hanggang hapon, hindi naman talaga mangyayari. Okay? So, my dear, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 13, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.